man direktang tinamaan ng bagyo, nakararanas pa rin ang malakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng ating bansa. Puspusan din ang paghahanda sa iba pang mga lugar. Live mula sa Calapan sa Oriental Mindoro, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, nagpapasalamat ang mga taga-Oriental Mindoro dahil maulap na kalangitan lamang na may kasamang pag-ambon ang naging panahon dito ngayong araw. Pero sa kabila nito ay 24 oras pa rin nakatutok ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa mga posibleng epekto ng Bagyong Butsoy. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Butsoy, inilabas na ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro ang kanilang mga life vest, salbabida at iba pang rescue equipment na gagamitin sakaling magkaroon ng sakuna. Nakahanda na rin ang mga ipamimigay na relief goods, maging ang iba pang gamit na kakailanganin sa evacuation center. Maigi na raw ang maagap, lalo pat 50 sa 70 barangay sa kanilang lugar ay madaling bahain, habang 14 naman ang landslide prone. Kasabay nito, nagkaroon din ng emergency response training para sa ilang rescuer ng probinsya. Kung ano yung isend sa amin ng OCD natin sa forecast ng bagyo, yun din po isinesend namin sa bawat barangay. Bawat barangay po ay meron kaming evacuation center na identified. Bagamat hindi direktang tatamaan ng Bagyong Butsoy, nakararanas naman ngayon ng baha dahil sa high tide ang Dagupan City. Pahirapan ang pagbagtas sa mga bahang kalsada. Posible raw na magtagal ang baha sa lungsod hanggang sa susunod na linggo. Mas mabuti na wag pumalaw dahil yung ating bagyo medyo malakas. So yung habagat dyan naman ang kanilang sasalubungin. Sa kabila ng masamang panahon, ilang mangingisda ang nangahas pa rin pumalaot sa Lawag City. Yun nga lang, ang kanilang nahuling isda, kakaunti lang. Kaya naman susubukan na lang daw nilang bumalik kapag maaliwalas na ang panahon. Samantala, dahil sa masamang panahon, binawian ng buhay ang isang lalaki matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa kasunod na sasakyan nito sa isang tulay sa bayan ng Dingras sa Ilocos Norte. Maswerte namang nakaligtas ang isa pang sakay nito. Nakahanda rin daw makipag-areglo ang pamilya ng biktima sa driver ng sasakyan. Nabuwal naman ang ilang puno sa bayan ng Tupi sa South Cotabato, bunsod ng malakas na hangin. Ayon sa MDRRMC, hindi na raw bago ang ganitong sitwasyon dahil pathway o daanan talaga ng malakas na hangin ang naturang lugar. Apektado rin ng malakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Pagadian City na nagdulot ng pagbaha sa lugar. Perwisyo ang inabot ng ilang residente roon matapos pumasok ang tubig sa kani-kanilang mga bahay. Dahil sa masungit na panahon, stranded ang ilang pasahero sa NAIA, bunsod ng pagkakakansela ng 4 na flights ngayong araw. Wala pa namang abiso kung may makakanselang mga biyahe bukas. Jessica, ayon sa PDRRMO ay wala pa naman daw residente na lumilikas sa mga evacuation center dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Jessica? Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Mindoro, Victoria Tulad.